Magandang gabi po. Ako po si Ma'am Rose. Ang ating pong talakayin sa gabing ito ay katanungan po ng isang taga-subaybay natin. Hello ma'am, ask ko sana kung normal ba ang kulani ko na sobrang sakit. Wala naman akong sugat. Ang laki niya parang kamao ng bagong silang na bata. Patulong naman po at hindi ako makatulog dahil sa sobrang sakit. May 1 buwan na po ito. Ngayon, so sobrang sakit nga, sabi mo hindi ka makatulog. Alam mo yung pamamaga ng kulani, ito'y medical condition na dapat ma-evaluate ng doktor at iba pang qualified na healthcare professional. Kailangan meron kang tamang diagnosis and treatment and recommendation. Ang i-offer ko lang sa iyo ay general information tungkol sa namamagang kulani. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo din po yung bell para updated kayo sa aking mga health topics. At ganoon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, sa aking Rear at TikTok. Paki-follow nyo lang, like and share para ito'y lumaganap sa inyong mga kaibigan. Itong mga kulani na sumasakit, maraming reason. Kasama yung infection, kasama yung inflammation, and cancer. Ang most common causes po ng kulani, yung masakit na kulani, yung dahilan po na meron kang, pag namamaga yung kulani, ibig sabihin, meron kang infection. At ang purpose nito, para labanan yung infection. Kaya pagka namamaga yung kulani, ibig sabihin, nagtatrabaho yung immune system mo para makipaglaban sa infection. Ang pain na to, usually, mild lang, pero sa'yo, ang sabi mo ay masakit, no? Minsan nawawala naman ito pagka nawala na yung infection. Isang dahilan din kaya sumasakit yung kulani, bukod sa infection, meron kang inflammation. Ito'y ang dahilan mo, maaring meron kang allergic reaction, or meron kang autoimmune disease, or meron kang injury. Ang pain maaring mild to moderate, at maaring may kasamang swelling, redness, at nag-iinit. Ang cancer naman, ito isang nagkukos ng painful lymph nodes. Pag may cancer din, nakakaramdam ka rin ng masakit na kulani. Dahil ang cancer cell ay kumakalat sila sa kulani through the lymphatic system. Pag ang cancer ay present na sa kulani, ibig sabihin nito ay nagkukos na tong inflammation ng pain. Ang pain na to, ito usually more severe kaysa sa infection at inflammation. Kaya minsan may kasama itong lagnat, pagpapawis ng malamig sa gabi, at nangangayayat. Kaya pag meron kang masakit na kulani, importante magpa-check up ka sa doktor para ma-rule out ang underlying medical condition at madigyan ka ng treatment sa masakit na kulani. Siyempre, depende kung anong underlying cause nito. Halimbawa, kung may infection ka, bibigyan ka ng antibiotic. Kung meron kang inflammation, meron kang mga over-the-counter pain reliever. Ito yung mga inflammatory medication. Kung meron kang cancer, maring surgery, radiation, therapy, or chemotherapy. Kaya humihinga sa akin ng payo kung ano dapat mong gawin. Hindi ko ito general information lang ang binibigay ko sa iyo. At kailangan ikaw ay ma-diagnose, masuri ng isang magaling na doktor. Kung wala kang pera para magpa-check up, pumunta ka sa mga public hospital, PGH, kung ano yung public hospital na malapit sa inyo, o kaya sa health center, barangay health center. Kaya nga po pagka ang sakit ng kulani, ang karamihan po kasi ng kulani ay na nagkukos ng sakit dito sa leeg, no? Maring kaya ka na masakit ang leeg mo, may kulani ka, sanhi ng infeksyon, maring sa sore throat.
Kung kilikili naman, namamaga, maaring may infection ka, may inflammation, o kaya breast cancer. Ang pain na to, dadating, babalik, mawawala. Kaya ito po ay nagiging worse pagka hindi mo ito binigyan ng tamang gamot. Lalo na sa kaso ng infection, kailangan po yung para ma-clear up yung infection, mabigyan ka ng antibiotic. Kaya ngayon, maari namang itong pain na to, no? Maaring ito pong pain, hindi ito galing sa yung bang ito pong pain na to, maaring lang, o kaya natamaan ka, ganon. Kaya kailangan po nito ay masuri ka talaga. Kaya nga po yung pain na yan, no? Maaring ito po, ito importante na makita ka ng doktor para ma-prevent yung komplikasyon. Ang vitamin C po at saka Super B complex, importanteng nutrients yan para napakahalagang function sa pampalakas ng immune system mo. Tumutulong siya sa production ng white blood cells. Ang white blood cells, lalo na yung leukocytes, ito yung lumalaban sa infection. At ang vitamin C, tumutulong siya sa production ng collagen. Ang collagen, ito po ay isang uri ng protein, nagpapatibay sa ating connective tissue, pampatibay ng ating buto at balat at muscle, tendon and ligaments. Siya nagbibigay ng suporta, elasticity, and structure. Kaya kapag nagkakaedad na tayo, ang production natin ng collagen, mababa na. Yun ang dahilan bakit tayo nagkaka-wrinkles at nagsasag na yung mukha natin. Kaya ngayon po, ang vitamin C at Super B complex, ito'y napakahalaga para manatili tayong buhay, masigla, at ito'y kasama sa growth and repair and reproduction and energy production. Itong vitamin C at Super B complex, tumutulong sila sa pag-transport ng nutrients at pang-alis ng waste product. Ito'y nakakatulong din po para malumakas ang ating immune system, maprotektahan ang ating katawan sa infection. Ito'y pang-avoid ng stomach upset. Ito rin po ay tumutulong para tayo po ito'y energy booster, no? Para huwag tayo manghina. Magandang inumin ito 30 minutes bago kayo mag-almusal. Once a day lang po ito. Alam mo yung mga kulane, ito'y parang bean-shaped structure. Ito'y part ng ating lymphatic system. Responsible sila sa pagpipilter out ng mga toxin at harmful substances sa ating katawan. Ito'y makikita mo throughout the body at nakakonsentrate sila sa ating leeg, sa ating kilikili, sa singit natin at sa ating abdomen. Ang mga kulane, sila po yung mga security checkpoint throughout the body. Tumutulong sila para ma-filter out ang mga harmful substances and pathogen. Pinapanatiling healthy ang ating katawan, protected tayo sa infection. Imaginein mo ang ating katawan para siyang basking dam. Ang immune system natin, ito yung mga vigilant defense force. Tulad ng kaharian, nag-establish sila ng checkpoint sa mga strategic location para ma-monitor at makontrol yung flow ng tao at flow ng mga goods. Ito yung mga strategic places para itong mga kulani nilalagay yan, nakakalat sa buong katawan, nag-act na security checkpoint natin yan. Kaya ang mga lymph nodes, ito po yung maliliit na security checkpoint throughout the body, tumutulong sila para ma-filter out ang mga harmful substances and pathogen, pinapanatili tayong healthy and protected from infection. Kaya yung pong kulani, merong critical role sa pagdepensa, panlaban sa infection and cancer. Kaya ito po yung kulani na to, ito po yung mga lymphatic system, ito yung network ng mga blood vessel, no? Ito yung network ng vessel at node. Nagtatransport sila ng lymph fluid throughout the body. Yung lymph fluid na yan, meron silang white blood cells, napakahalaga yan sa paglaban ng infection and cancer.
para ba yung yung ating fighting vessel nasa dagat, nakapasok tayo nakalagay tayo sa barko, ang dinadaanan natin ay dagat. So yun po yung lymph nodes natin, sila po ay nagtatransport sila ng lymph fluid throughout the body. At itong lymph fluid na to, merong white blood cells, napakahalaga para labanan ng infection and cancer. Paalala po muna sa ating lecithin. Ang lecithin po, nag-i-improve ng cholesterol level at nagpe-prevent ng heart disease. Tumutulong sa ma-improve ang ating memory at learning, attention, and concentration. At pag-prevent ito ng brain damage at maiwasan ng Alzheimer disease. Yun naman pong calcium, magnesium, ito'y nagpapamaintain ng strong bones. Ito'y maganda for muscle contraction and relaxation. Ito'y nagpiprevent ng cramps. Ang calcium, magnesium, nagre-regulate ito ng production ng serotonin. Ito'y nagre-relax sa ating katawan at isip. Nakakatulong para makatulog ka. At tumutulong sila sa pag-regulate ng melatonin. Nagpo-promote ito ng masarap na tulog. Yan po ang nagagawa ng calcium, magnesium. Ngayon, ang mga detailed explanation kung paano ang kulani ay nagtatrabaho. Nuulit ko po, ang kulani, meron silang lymph fluid. Ito'y clear, watery substances na meron silang white blood cells and other immune cell. Ito'y nagsisirculate sa ating lymphatic system. Ito'y network ng mga vessel. Ito sa buong katawan natin. Ang white blood cells, ito'y tinatawag nating leukocytes. Ito'y crucial component ng immune system. Merong vital role panlaban sa infection at cancer. Ang cells nagsisirculate throughout the body constantly. Nagpapatrol ang for foreign invaders and abnormal cell. Kaya yung mga kulani na yan, sila po yung nagpapatrol sila, no? Meron silang surveillance at tinitingnan nila kung merong abnormal cell. Ngayon, ito pong siya po ang ating siya yung ating depensa sa buong katawan. Ang mga kulani, ito yung mga structure, ito'y gawa sa network ng channel and chamber, nakalink ito sa ating immune cell. Sila yung nagtatrap at pumapatay ng mga harmful substances tulad ng bacteria, viruses, and dead cell. Ang ating mga kulani, sila po yung nagfo-flow yan. Yung sa kulani natin, merong tubig, fluid, nagfo-flow. Sa kulani yung fluid. Ito yung immune cell, nagpi-filter out ng mga harmful substances. Pag nakakita sila ng dangerous, ina-attack at dinidestroy nila yon. Kaya pag sumasakit yung kulani mo, ibig sabihin may gera na ng mga mikrobyo at ng sundalo ng ating katawan. Ito'y safeguard natin ang mga kulani sa nagsiserve ito na filtration system ng ating katawan. Sila yung vigilant, hindi sila nagpapahinga 24/7, nagtatrabaho sa katawan para ito'y examinin ang ating katawan. Sila po yung mga inspector, monitor, at dinidetect nila yung mga harmful substances tulad ng bacteria at viruses at mga contaminants sa tubig. Kaya nga po ang ating pong kulani, sila'y nagmo-mobilize, nag-neutralize ng mga mikrobyo, no? Itong ating mga kulani na meron silang lymphocytes and antibody, ito yung mga highly trained agent, nag-identify, nag-eliminate ng harmful substances. Kaya pag namamaga yung kulani at sumasakit yan, ito po ay merong alarm na yon na merong significant contamination na detect sa katawan mo. Ito, di ba, pagka merong pong baha, halimbawa, merong pong, katulad nga dyan sa Marikina, dito rin sa Nobeleta, pagka nasa danger level na po yung tubig, mag-a-alarm yon para lumikas ang mga residente. So, ang kulani, sila yung nag-a-alert
no, sa ating katawan na kung merong pag-swollen ang kulani mo, ito'y signal na merong serious threat sa katawan mo. Kaya nga po, ito'y ang ating kulani sa ating defense mechanism, sila po yung filtration system, sinisigurado nila na safe ang ating katawan. Kaya pinoprotect ang ating katawan sa mga harmful substances, pinapanitili tayong healthy and resilient. Ang kulani po natin na yan, ay yung nagfo-flow na fluid, ito po ay nagsisirculate throughout the body. Ang kulani, napakahalagang part ng ating immune system, ipo nagpo-protect ito para maging healthy tayo. Kaya pagka po yung ating kulani ay swollen or inflamed, ito'y ibig sabihin na dapat na tayong magpa-check up sa doktor. Kaya nga po yung masakit na kulani, ito'y maring cause ito ng infection, maring meron kang sore throat, meron kang ear infection, o kaya ay meron kang cancer or autoimmune disease and allergy. Kaya mga namamagang kulani at masakit, ibig sabihin ito'y red flag, ibig sabihin something wrong in the body. Na itong namamagang kulani at lumalaki, nag-i-indicate na ang ating immune system ay lumalaban sa infection and other condition like cancer. Kaya nga po yung lymphatic system natin, ito'y sophisticated defense network natin na mga lymph node nag-act na sentinel outpost. Ito pong infection and other threat nag-a-arise, nagiging active itong mga outpost na yan na sa pagpipilter out ng harmful substances at natitrigger yung immune response mo. Kaya nga po yung pag pumasok ang mga intruder sa loob ng ating katawan, ang ating mga kulani sa leeg ay ito po yung humaharang. Kapag grabe yung pumasok na mikrobyo, maring mamamaga yung kulani mo, lalaki siya para ma-eliminate yung threat. Ang swelling, ito po yung tulad ng sentinel outpost, nag-alert sa katawan mo para sa presence ng danger. Yung sentinel outpost, ito'y powerful way para maunawaan mo ang role ng lymph nodes sa immune system. Itong mga sentinel, ito yung mga stasyon, strategic location para gwardyahan panlaban sa threat ang kulani, nakaposisyon throughout the body para ma-detect at labanan ng infection, cancer cell, and harmful substances. Kaya nga po itong checkpoint na nagmo-monitor sa intruders, ito yung ating immune system strategic na paraan para protektahan tayo sa mga karamdaman. Kaya ngayon, pag mayroong mga harmful substances sa katawan, ang mga sentinel cell within the node, sila po ay magkakaroon ng action. Pwede nyo po siyang, pagka masakit yan, lagyan nyo ng hot compress, no? 20 minutes para gumanda circulation ng dugo, para mawala yung pamamaga, lagyan mo ng ice. I-alternate mo. Lagyan mo siya ng mainit na tuwalya 20 minutes, and then 20 minutes na cold. Gawin mong 6 na beses, palit-palitan. Gawin mo to 3 times or every 4 hours. Tapos, pahiram mo ng crystal oil, concentrated plant extract. Ito po'y nakaka-reduce ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation, nakaka-reduce ng pain and inflammation. Maganda to sa arthritis at muscular pain. At nag-i-improve yung quality ng tulog mo, nare-relieve yung headache mo. At nakiklear yung congestion, nag-improve ang respiratory health mo. At ito'y maganda mga sa shoulder pain, at maganda sa napasot na untog para hindi mabukulan. May pangkalmanting effect sa ating tiyan kung kinakabag ka, sinisikmura ka, at pinupulikat ang tiyan mo, meron kang stomach cramps. Nakaka-relieve ito ng nausea at vomiting. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo sa skin mo at tanggal ang kate. Kaya iwas dengue pag pinahiram mo ng crystal oil. Meron tayong activated charcoal. Ginagamit na po ito libo-libong taon na nakakaraan.
meron siyang antibacterial properties na ibig sabihin, pumapatay siya ng bakterya sa bituka. Tumutulong sa reduction ng inflammation, nare-reduce yung pamamaga sa bituka, at napiprevent yung passage ng harmful substances sa ating daluyan ng dugo. At maganda ito sa food poisoning, pamprevent ng hangover and drug overdose. Nare-reduce ang diarrhea, nare-relieve yung gas and bloating, kaya po yung activated charcoal nag-absorb ng gas and toxin sa bituka. At nare-reduce yung bad breath kung ang bakterya ay galing sa bituka mo o sa bibig mo. Available yan sa Patnubay. Alam mo yung masasakit na kulani na namamaga, minsan nawawala naman yan eh. Pagka may discomfort, yun na nga yung hot compress mo, alternate ng cold compress. Ito'y napapabilis yung healing process, kaya yung pag-apply ng warm compress doon sa kulani mo, nare-reduce yung inflammation at nagpo-promote ng healing. Basta po yung lagyan mo ng 15 to 20 minutes at a time, gawin mo yan several times a day. Huwag mong pabayaan na mapasok ka. Kailangan mo din ng rest and relaxation pag ang katawan mo ay lumalaban sa infection at merong inflammation, kailangan mo ng pahinga para makarecover ka kagad. Make sure na meron kang enough na tulog at pahinga at ma-relax ka para makalaban ka sa sakit. Inom ka ng maraming tubig para ma-flush out yung toxin, masuportahan ng immune system mo ang pag-inom po ng tubig at gano'n din mga sinabawang gulay, mga herbal tea, tulad ng ginger tea. Ito'y nakakatulong sa ating katawan. Pwede kayong mag-take ng over-the-counter pain reliever tulad ng Advil. Mas maganda mga Tylenol, pero maganda po pareseta kayo sa doktor para ma-reduce yung pain at inflammation associated ng namamagang kulani. Siyempre, sundin mo yung dosage na sinasabi ng doktor. Maraming natural supplement, katulad po ng vitamin C, omega-3 fatty acid. Ito po yung mga supplement na ito'y nakakatulong sa namamagang kulani. Alalahanin po ninyo ang mga namamagang kulani, ito ay pag severe at persistent at may kasamang lagnat, no? At nagpapawis ka ng malamig sa gabi at nangangayayat ka, check up ka sa doktor, baka may cancer ka. Kaya para malaman po yung madiagnose ka, makita yung underlying cause ng pamamaga ng kulani mo, magre-recommenda sila ng appropriate treatment. Paalala po sa omega-3. Maganda itong magpababa ng cholesterol, triglycerides, nakakababa ito ng blood pressure, pang-prevent ng bara sa ugat, pang-iwas po sa lapot ng dugo, napiprevent po yung plaque na nagkukos ng paninigas, pagbabara ng daluyan ng dugo. Kaya nga po meron siyang anti-inflammatory properties, kaya maganda to sa mga arthritis. Ito'y magandang recommendation sa mga pamamaga ng kasukasuan. Kung meron kang fatty liver, at saka meron kang hormonal problem, ikaw ay may perimenopause, para maginhawa ka, uminom ka ng omega-3. Kung nais pong magpa-deliver ng ating mga product, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay lang yung pangalan, address at cellphone number ninyo. I-deliver po sa inyo item. I-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts. Sabi sa Ephesians 4, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ito pong Ephesians 4, 1 and 2, no? Ito po ay nagsasabi na meron tayong forgiven God. Pinakita niya sa atin ang kanyang awa at habag at biyaya na nagre-reflect ng kanyang pag-ibig. Very compassionate siya sa mga tao. Mahirap magpatawad, pero napakahalaga nito para mabuhay tayo ng pleasing to God.
kapag tayo nagpatawad ng ating kapwa, ay tayo po nananatili tayong payapa. Kaya dapat i-choose mo na i-release mo yung bitterness and anger mo at extend mo yung mercy and love through forgiveness. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos sa sumatin. And God bless us.